Okay? So ngayon po, ito po, kaya ko po binilisan kasi dito po ako magtatagal, ano? Yung role natin bilang magulang. So, our role now is like the teacher at home. Kasi sabi ko nga po sa inyo kanina, tayo ang unang guro ng ating mga magulang, ng ating mga anak. So, we are the learning facilitators. Tapos, siguro po maiisip nyo, hindi naman ako expert sa math. Hindi naman ako expert sa science. Ako din po hindi expert. Ano? Ako po ay magulang. Kaya po, kailangan i-enroll natin yung anak natin. Kaya papasok pa rin sila sa eskwelahan. Kasi po yung mga academics na yan, isusupply po ng teacher. Iga-guide po sila ng teacher. Ano? Paano sila iga-guide ng teacher? Kasi po, magbibigay ang teacher ng mga small, bite-sized lesson na kakasya sa maikling oras na para maintindihan yung mga bagay-bagay. So, hindi na po pwede. I think, sinabi naman po kanina, meron ng compressed lesson. Ano? Salamat po sa DepEd na hindi na po yung, halimbawa, kung 10 lessons dati, ano? Sa isang 10 points sa isang oras ng pag-aaral, ngayon po dapat i-cut natin yun into 50%. Kasi po, hindi po kakayanin ng magulang at hindi rin po natin kakayanin na ituro lahat yun. Kasi magkakaroon lang po ng conflict ang school at ang magulang. Kasi ang dami ginagawa sa bahay tapos ang dami pinapagawa sa school. Yung mga ganong issue po, no? So, i-reduce po ng eskwelahan yan. But we, as parents, we are learning facilitators and their psychological support. So, tayo po yung support system ng anak natin. Kaya bilang magulang, malaki po yung ini-expect sa atin. Dapat po, medyo hihinahon din po tayo bilang magulang. Huwag tayong, alamin po natin bakit tayo madaling mag-iinit ang ulo. Bakit tayo iritado? Kasi we have to be better than our kids. Kasi baka mamaya makita ng anak natin, bakit palagi nagagalit si daddy o si mommy? Kasi po, tayo may concern din. Pero yun po yung pinaka-challenging bilang magulang. Marami ka nang aasikasuhin, kailangan mong kumita kasi ganito ang finances natin ngayon. No work, no pay, ganyan-ganyan. Pero take note, kung ano po ang nakikita sa atin ng ating mga anak, yun po ang naituturo natin kahit na ayaw natin. Kaya mag-isip-isip po tayo kung paano din natin kakalmahin yung sarili natin pag mainit ang ulo, paano natin i-handle yung stress sa finances, sa bahay, at sa kung ano-ano pa man pong concern. Ano? Ito po, tip number 1 for parents, do not expect them to study all the time. Imposible po yun. Huwag po natin inanagi yung ating anak na, mag-aral ka na, ganyan. Ano pong gagawin natin? I-follow up lang po natin. Anak, meron tayong Google Calendar. So, dapat i-follow natin yun. Kasi kung hindi, may iipunan ka. Ikaw rin ang mahirapan. So, time management. Yung value po namin sa Poveda dati, doon sa dati kong pinagtatrabuhan, responsible freedom. We give them freedom, but they have to be responsible. So, yung sinasabi nga po kanina, may consequences yung bawat action natin. Ano? So, ituro po natin yan sa bahay. Kasi po, kahit na anong turo niyan sa eskwelahan, kung hindi po natin tinuturo yan sa bahay, hindi po matututunan ng husto ng ating mga anak yan. So, give them freedom, but they have to be responsible. For example, sige anak, laro ka ng laro dyan, bago ka maglaro ng gumamit ng gadget mo, mag-aral ka muna. No gadgets for YouTube, for kung ano mang leisure, yung pagkakalibangan, kapag hindi tapos lahat ng gawain sa eskwelahan at sa bahay. Alam na po natin yan, mga magulang. Next. So, yun nga po, you can use Google Calendar for that one. Tips for parents, establish a routine timetable. Sinabi ko rin po kanina yan, na dapat may schedule yung bata. So tayo po bilang magulang, bibigyan din natin siya ng routine. Anak, sa umaga maglilinis pa tayo ng bahay. Pagkatapos nun magluluto tayo, mag-ayos tayo ng pagkain natin. Pagkatapos nun, pwede ka nang mag-aral. Kung meron kang lesson, i-check mo muna, no? Tapos magla-lunch tayo. Tapos sa hapon, magpahinga ka muna. After magpahinga, doon ka gumawa ng schoolwork mo. Pagkatapos nun, pag maaga ka natapos, sige, gawin mo na yung gusto mo para break naman, no? So, yun po yung sinasabi nating routine and timetable in a day. Pero syempre, hindi po masusundan lahat ng ating mga anak yan, no? So, we have to be a good listener. Anak, bakit ba? Ano bang problema? So, we have to be a good listener. Hindi pwedeng iritado tayo. Medyo mahihirapan po tayo, no? Tapos, yun po, we have to give time for exercise. Kasi pag nag-exercise po tayo sa umaga, gumagana po lahat yung ating dugo, no? Nagsisirculate lahat. Pero gumagana din po yung ating utak. Kaya importante po ang PE.
Okay? So, importante po ang PE. Paano ngayon tayo magtuturo ng, ng PE na yan? So, pati yung timetable na yan. We can make use of Google Calendar and go to YouTube and look for routine exercises. Andyan po, kung hindi kayo marunong mag-aerobics, hindi kayo marunong magturo ng sayaw, nasa YouTube po lahat. I-Google nyo lang po yan. Okay? So, tip for parents, another tip. Follow up with kids for schoolworks and deadlines. So, dapat po kasi, ngayon, ang pagbibigay ng lesson. So, nire-request ko po sa mga eskwelahan na hindi po pwedeng ngayon yung binigay, bukas o sa susunod na araw ang deadline. Mahirap po yun. Bigyan niyo po ng 1 linggo. Okay? At kung may papagawa po kayo sa estudyante, dapat po, yung medyo hindi po ganun kalaki yung time na mako-consume niya. Kasi po, unang-una, kung sabihin nyo, 15 minutes lang naman gagawin ng estudyante yan kasi 15 minutes po nga tapos yan. Hindi po ganun. Kung 15 minutes po natapos bilang guro, dapat po, ita-times nyo yun by 4. So, kung 15 minutes yan, 1 oras gagawin ng bata yan. Tandaan nyo, yung mga teacher po, hindi lang kayo ang subject. 10 po ang subject ng bata. So, 10 oras. Mahihirapan po tayo. No? So, we have to make a follow-up and request na dapat medyo i-reduce. Kung malaki kong project yan, i-chunk po yan, i-chop-chop po natin yan na dapat, halimbawa kung research po, o chapter 1, o dapat ilang linggo mo gagawin yan, chapter 2. So, kasi po, yung ability natin, ability po ng guro, dapat ita-times 4 yan. Kasi ang mga magulang po, yun yung worry, ang dami. Wala na. Yung lalo na po ng end of the semester, end of the school year, na tipong, wala nang ginawa ang anak ko kung hindi mag-internet. Nakakaawa na. So, yung po marami pong concern ng magulang. So, I request for the school admin to reduce. Since na-reduce na po ng DepEd ang curriculum, may bago na pong curriculum, dapat po i-manage natin. So, kasama po sa preparation dapat ng teacher. Sana, request po natin sa school, request ko rin po sa school, yung length of time that pag nag-design po tayo ng lesson o ng activity, dapat po i-times natin by 4 para yun po yung allotted time. Tapos times by 10 kung sa po ang subject. So, dapat po mukhang posible pong makuha o magawa ng eskwela, ng bata. No? So, para po doon sa ating parents na, paano yung ang daming listahan, no? You can use a paper with checkboxes. If you want to use technology, you make use of Google Keep to make a to-do list. Kasi doon po, ito, na-check na to, pupunta lang siya sa baba. Pag the next day, i-uncheck niyo ulit, pupunta siya sa taas. So, make to-do list kayo using Google Keeps. Okay? So, tip for parents, supply secure devices to your kids. Set parental controls. Kasi po, hindi naman all the time masusupervise natin yung ating anak. So, sa akin po, merong dinesign ang Google na Chromebooks kasi may control po ang school. So, ibig po sabihin, pwedeng ma-set ng admin console yung mga pwedeng mabisita ng anak nyo. So, whether you're using Chromebooks o yung nag-supply po ng Edu account ang school sa mga bata, may control po ang school doon. So, iseset na po ng school yan para ang magulang po, less na rin po yung concern. So, I highly suggest for school owners and admin, please avail of the G Suite for Education account. It's free. Okay? So, tip for parents, communicate with teachers. Kasi po, hindi natin alam lahat ang lesson. So, ano pong gagawin natin? We should have a constant communication with teachers. So, how is that possible? Using Google Calendar and Google Meet, pwede na kayo mag-meeting. You set a calendar, yung appointment slot. Gagawin po yan ng school. Google Calendar, appointment slot, tapos si Google Meet, magkikita na kayo para face-to-face online. So, yan po yung mga paraan natin na dapat nating alamin at ang eskwelahan po dapat gawa ng paraan. Okay? So, tips for parents, observe all safety and health practices to serve as a role model for the kids. So, alam na po natin, meron pong guidelines ang ating gobyerno para dyan, ano? Dapat alam po natin yung batas. Ano po ba yung mga, sandali, parang hindi na yata ligtas. So, parang hindi tama. Alam naman natin yung parang may mali. So, let's be knowledgeable of Republic Act 10175. It's the Republic Act, yung data privacy. Okay? At saka yung 10173, yung cybersecurity. So, medyo mahaba po yung batas na yun. Pero andun po yung mga, ito may violation na. So, pwede nyo nang isumbong sa ating, sa National Privacy Commission. Yan. So, para po sa bahay, napakahaba ng Republic Act na yun. Anong pwedeng gawin?
punta po kayo sa Google ulit. I-type nyo, Be Internet Awesome, Internet Safety. Meron pong lesson na bite-size din na madali yung susundan. May activity po yan na ibibigay para sa inyo. Okay? Another tip, prioritize kids' well-being. Okay? Kung meron po tayong mga ginagawa, tayo lang po nasa bahay, medyo, alam nyo naman po, mahal niyo po yung mga anak nyo. Alam ko pong mahal niyo ang mga anak nyo. Unahin po natin yung safety and well-being of our kids. Sometimes, mag-hug lang tayo. Di ba? Maging mga daddy hindi affectionate. Pero ako, I hug my kids. Minsan, hindi sila nag-hug. Ano po? Ano nakakalimutan nyo? Kasi at least they feel they are secure. They feel they are safe. So, yan po isang makakatulong para sa well-being natin. And then, reach out to teachers. Baka meron concerns. Ayan. Baka meron silang alam. Pero with our setup now, medyo mas alam natin ang mangyayari sa bata. Okay? And ang pinakamahalaga po, no? We have to provide them a space, a peaceful space to study. Okay? Provide a peaceful study space. Ayan. So, yan po ang mahalaga ngayon kasi sa bahay na sila mag-aaral. Magpasalamat po tayo na sa bahay lang sila. Hindi na natin problema ang bullying. Hindi na natin problema ano ba nangyayari sa anak ko. No? So, but we have to provide a space and time for them to study without interruption. So, dapat kasi para makafocus sila, meron tayong provided space and time. Yan po. Okay? So, ano pong sinasabi ni Google dyan? Hindi po natin magagamit ng technology dyan. Ano? We have to take a break now. We have to take a break. We have to unplug. Okay? So, kasi hindi po tayo laging nasa technology dapat. Hindi po dapat lagi ang activity ng eskwelahan ay kailangan ng internet. Dapat po, bibigyan sila ng mga unplugged activities. And there are plugged activities. Ano po? So, para po hindi nakaka-stress sa bata, hindi rin po nakaka-stress sa atin, yun po, para healthy rin po kasi the reason why I'm saying this is that we have to unplug. This is removing ourselves from technology. Okay? Yan po ang unplug. Okay?